Kumusta mga brad? Kung ikukumpara nga po natin yung mga scooter doon sa Taiwan at scooter dito sa Pilipinas, malaki din talaga ang pagkakaiba. Yung mga style kasi ng scooter nila may pagka-unique din talaga. Kumbaga hindi sila gaya-gaya. Yung mga motor nila may sariling identity. Dito kasi sa atin magkaibang pangalan, magkaibang brand, magkaibang displacement, pero iisa yung itsura. Hindi ko sinasabing Click, Aerox at NMAX yun, pero parang yun na talaga yun. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga, para nga po doon sa mga hindi nakakalam, ang brand po na Kymco ay nanggaling po sa Taiwan. At maswerte nga din po tayo na merong Kymco dito sa atin. Kaso lang yung mga motor na nilalabas nila dito sa atin, piling-pili lang din. Swerte na, minalas pa. Kasalanan talaga ng mga basher yan. At ngayon nga pong bago magtapos ng 2024, nilabas na po nila ang kanilang pinakabagong Kymco RTSR 160. I mean 165. Wow! Kung sa Yamaha nga po may 155cc tapos kay Honda may 160cc, kay Kymco naman meron silang 165cc. Talagang napaka-unique nila pagdating sa mga displacement. Pero itong motor nga po na ito ay hindi naman talaga bagong muka. Kasi bago pa nga po nagkaroon ng RTS 165, meron po mga naunang RTS 125 at RTS 135. At lahat po sila parehas lang ng itsura. Pero at least hindi sila nanggaya ng itsura sa ibang brand. Kumbaga yung itsura nila, sila lang ang magkakamuka. Kung titignan nga po natin yung itsura sa motor na ito, unique talaga siya. At masasabi ko ring gwapo talaga siya. At hindi lang po yun basta nagtatapos doon. Kasi ang motor nga po na ito ay kargado din ng mga malulupit na specs at mga features. Kumbaga total package talaga. Kompletos ricados. Yan nga din po ang kagandahan sa mga scooter na galing Taiwan. Bukod sa unique yung mga pagmumuka nila, hindi po sila tinipid. Tayo lang yung tinipid. Kaya dahil dyan pag-usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakaangas na Kymco RTSR 165. RTS stands for Racing Technology Sport na mayroong 164.5 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 4 valves. Yes po, halos naka 4 valves po yung lahat ng mga scooter nila. Mapa 125cc man yan or 135 or 165, talagang hindi sila nagtitipid. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 16.8 horsepower. Kaso lang dahil nga po kadalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado may palag din itong motor na ito. Syempre, gawang Kymco. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7 liters fuel ng capacity. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 120/70/12 naman sa likuran. Syempre, paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Hindi katulad doon sa alam nyo na yun. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 125 kg. So para nga po sa isang 165cc na scooter na tumitimbang ng ganun, sakto lang din yung bigat niya. Pero ay nga po doon sa mga Taiwanese na nakapag-test ride na sa motor na ito, napakagaan daw niyang dalhin. Napakaswabe daw niyang imaneho. Kahit nga daw mag-banking ka una ulo, magagawa mo. At speaking of banking, pinagmamalaki nga po nila na kaya nitong mag 45.6 lean angle pagdating sa mga kurbada. Ganyan na ganyan pa naman yung gusto ng mga kamote dito sa atin. Kahit diretso na kalsada, binabanking yan nila. Hindi, wow. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Matic naman na talaga sa kanila yan. Full LED talaga yan. Tapos yung pinaka headlight pa niya ay naka projector. Na kung titignan nga po natin ay para siyang mata na galit. May karakter din talaga siya. Ang kanyang edge panel ito po ay naka full LCD display. Full colored LCD display. Na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At syempre dahil ito nga po ay bagong motor or latest na model, syempre naka-keyless talaga yan. Kaya hindi mo na kailangan gumamit ng susi pa. Papindot pihit ka na lang. At syempre hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At katulad nga po sa ibang mga scooter, meron din po itong TCS or Traction Control System na isa nga din po sa mga pangmalakasang feature na nilalagay sa isang motor para just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada,
kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At another safety feature nga din po sa motor na ito, meron po siyang EBS or yung emergency braking signal, na kung sakaling nga po may dumaang asong kagiron tapos nag-sudden brake ka, magpa-flash nga po yung ilaw mo sa likuran para magbigay signal doon sa nakasunod sa'yo. O diba, nabigyan mo siya ng babala para hindi kanya mabangga. Pero in reality, kapag nag-sudden brake ka, mura ang abutin mo doon sa kasunod mo. Yun talagang realidad. At katulad nga po sa mga nauuso ngayon, nasa harapan na po yung kanyang fuel cap. Kaya kung sakaling magpagas ka, hindi mo na kailangan tumayo. Pinutin mo na lang yan, tapos ipapasok na nila doon sa butas yung ano. Syempre yung para sa gas. Bastos talaga yung utak mo. Pero dito, hindi bastos to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part. Ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Wala nga lang subtank, na ayon nga po sa mga Taiwanese na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 106,500 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 188,000 pesos. Doon pa lang mukhang hindi na masaya si mama. Pero syempre, katulad nga po ng palagi kong sinasabi, yun lang naman po ay presyo sa Taiwan. Mahal din naman talaga kasi yung mga bilihin doon. At kung itatanong mo naman kung ilalabas ba ang motor na ito dito sa Pilipinas, syempre naman, hindi ko alam. Si Kimco Philippines lang po ang makakasagot niyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.